guys, welcome to my channel. Let's see you. And dito tayo guys sa Litong Avenue. Alamin natin guys kung ano ang mayroon dito sa Litong Avenue. Tara! Ayan mga guys, dito tayo sa Litong Avenue, Wanchay. Nakita natin ang buong avenue na to ay puno ng liwanag. May mga disenyo ng mga butterflies ang mga liwanag na yun. Ayan, makikita din natin na nakadikit ang mga tiny lights sa punong kahoy. Makikita natin ang maraming tao abalang-abala sa pagkuha ng mga photos sa kagandahan ng disenyo ng butterflies na kumikita. Isa na rin ako sa pinaka-busy sa pagkuha ng video vlog para iparating sa inyo ang lugar na to, Litong Avenue, Wanchay. Yan, busy ang mga tao. Busy sila sa pagkuha ng mga picture o nagpapapicture sa kagandahan ng liwanag na puno ng disenyo ng butterflies. Ayan, hanggang dun yan mga guys. Ang butterflies mga guys, kung tuusin, hindi lang na siya basta-basta insekto. May karakteristik ang butterfly. Ano ba ang karakteristik ng butterfly? Mostly, kung titingnan natin ang garden natin, kung meron tayong garden na puno ng bulaklak, makikita natin na meron dong butterfly. Dumadapo siya. Hindi lang siya basta-basta na sumisip-sip ng nectar, which is her food. In return, although the flower gives nectar to the butterfly, but in return, the butterfly helps the pollen grain, spreading the pollen grain around the flower. Alam niyo ba yun? Tapos pag mayroong bubuyog, yung lalo na yung mabalahibong bubuyog, yan siya ang parang may magneto yung mga buhok ng bubuyog na dumidikit kagad yung pollen grain na kinalat ng butterfly. Tapos pag dumapo na yung bubuyog doon sa flowers, pag nagsip-sip na siya ng nectar, doon na nalalaglag na yung mga pollen grain doon sa stigma. Ano yan? Stigma. Parang ovary ng flower na mula doon sa anther ng bulaklak. May mga pollen grain dyan, aside sa mga kinalat ng butterfly. Yan, pag nalaglag doon sa stigma ng flower, yung parang ovary, doon na may processing na ng pollination. Kaya ang bulaklak nakaproduce na sa ng seeds. Nakita niyo guys na ang butterfly may role din siya.
Di lang siya sumisipsip ng nectar as their food from the flower. In return, he also help how the plants make seeds. Ang negative side lang ng butterfly, yung nagiiwan siya ng uod. Ng uod niya pag nag-caterpillar na. Di ba nakikita natin ang caterpillar mabilis kumain ng dahon. Yan. Pero may stages of development din ng butterfly na nag-change siya sa color niya, nag-change siya ng skin niya, hanggang sa maging fully caterpillar na siya. Fully butterfly na siya. Tapos pag nag-fully butterfly na siya, nagbibigay na siya ng kagandahan sa garden. Di ba pag maraming butterfly sa garden, na siya, makikita mo na yung kagandahan ng garden. Yan, isa pa yan sa characteristic ng butterfly. Pero kung sa biblical, ang isang characteristic ang symbolize ng butterfly ay resurrection. Ibig sabihin, there is always hope. Parang sa tao lang din, tayong mga tao, di ba? Minsan, puno tayo ng mga grudges sa buhay natin. Mga suffering, problems, mga difficult situations, struggles in life. But if we put hope in ourselves as our resurrection, then there is a beauty in our life. We keep moving, we keep our eyes. So, hope is one of the characteristics of the butterfly, resurrection, and life. Kaya, tayo din guys, pwede rin natin i-penetrate sa mga sarili natin yung hope na yan. Huwag tayo mawala ng pag-asa sa life. Kaya ng butterflies, they give beauty in the garden. So, if we have hope and we are resurrected, our life will become more beautiful. So, yan lang guys. Hope nagustuhan yung video na to. At huwag kalimutan i-like, subscribe ang channel na to. Let's see you. Okay? Good and be good. Yes. Hello guys, dito nagtatapos ang ating video, Butterflies for Hope. Hope nagustuhan nyo ang video na to. Huwag kalimutan i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para